you. Nung pagpunta ko po dito, may mga sumalubong po sa akin, yung mga naka-hindi mo pera yan shirt. Kung hindi niyo po alam, yung hindi mo pera campaign po, nag-start po yan last year. Kasi nga po, last year ko din nalaman na ang Kongreso pala, both Senado at House of Representatives, taon-taon, meron silang tinatawag na budget na MOOE. Kaya yung shirt na yan, ang spelling ng mo is MOOE. Ang ibig sabihin po niyan ay maintenance, operating, and other expenses. At yan po ay hindi kailangan ng resibo. Hindi yan kailangan ng resibo. Ayan, nandito si Attorney Glenn Chong at Attorney Harry Roque, pareho yung naging congressman. Alam nila yan. So, taon-taon, ang bawat isang senador, meron po silang at least, pinakamababa na, 50 million pesos. At least 1 year. Ang bawat congressman po, at least bawat isang taon, meron silang at least 20 million pesos. Yeah, sigaw yun po. Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! So imagine nyo po, ilan ang senador? 24 times 50 million. Ilan yan? 50 million times 24. 1.2 billion every year. Sa Senado pa lang ay walang resibo. Papayag ba kayo dyan? Hindi! Ako nga marami sa akin mga taga-OFW sa Hong Kong na nagko-comment sa vlog ko. Tinatanong ko sila, kayong mga OFW sa Hong Kong, kung pwede ba sa amo ninyo na walang resibo? Tinapay nga, may resibo? Correct! Tinapay may resibo. Makalala. Saan kayo nakakita na 1.2 billion every year walang resibo? Anong ginagawa nila? Kailangan lang nila ng liquidation by certification. Pipirma lang ang isang senador, isang congressman na itong pera na ito ay ginamit namin sa ganito. Pero hindi nila kailangan ng resibo. At matagal na nila itong ginagawa, kaya hindi totoo na nawala ang Fort Barrel. Hindi siya totoo nawala. Nalipat lang, nagpagkaroon na ng bagong pangalan. So, ninanakaw to every year, no? Kaya walang gustong pumalag sa Kongreso at Senado dahil lahat sila nakikinabang. Lahat sila nakikinabang. Kaya dapat, patuloy tayong mananawagan ng hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi mo pera yan! Hindi po. Salamat na Hindi po to makatarungan kasi alam natin, halimbawa, yung mga domestic helper, may mga nagpupugpog, hindi na makapag-resibo ng tuhog kung hindi ba? Di ba may mga domestic helper napapatay paminsan dahil walang na-resibo. Pero itong mga congressman at mga senador, hindi nila kailangang magkaroon ng resibo at paulit-ulit dahil walang umaalma. Okay? At ngayong taon, magkano Joey yung advertising? Ano nila? Ngayong taon, ang budget ng House of Representatives, ng Tambaluslos House, ang budget nila sa advertising at media kuning-kuning ay 500 million. Wala yang resibo. Alam niyo kung magkano yan before?
Around 25 million lang yan before ang media budget nila. Ngayon, 500 million. Kailangan namin ng resibo! Kaya, resibo. Kaya kailangan niyo humingi ng resibo. Kaya kasabi ko, ito hindi to laban ng mga Duterte. Hindi to laban ng kahit sinong politiko. Laban ito ng bawat isang Pilipino dahil taon-taon tayong ginagago na ginagamit nila ang pera ng taong bayan. Tapos wala silang resibo. Makatarungan ba yan? Ito lang ano ang average lifespan sa Pilipinas? 75 years old. So kung maswerte tayo, aabot tayo ng 75 years old bawat isa sa atin, no? Eh, ilang taon na kayo ngayon? Sabihin natin 40 na or 50. So sabihin natin 40. In 35 years, matetegi na tayo. Magkano tayo? Magprakahan lang tayo, real talk. Pero, etong mga senador at congressman, hindi matitigil yan. Hanggang hindi natin pinapahiwatig sa kanila na tapusin na yung ganyang polisiya. Dahil ang Pilipinas lang ang may ganyang polisiya ang Kongreso na walang resibo ang kanilang budget. Kaya nga, nung binabarugan nila si Inday Sara sa confidential fund, tama lang naman. Sabihin mo kay Inday, o Inday, paano mo ginastos yung confidential fund? Dahil, ano ba masama, di ba? Kung kailangan mag-accounting ni Inday, nag-accounting si Inday. Naibigay sa COA. Wala namang findings ang COA na ninakaw ni Inday. Wala po. Ang sabi lang nila, dahil daw 11 days ginastos. Paano hindi 11 days na gastusin? Ibinigay ng Office of the President ang pera December 19. Sa gobyerno po, kailangan ang budget na ibinigay sa iyo ay kailangan mong gastusin bago matapos ang taon. Yan na hindi nila sinasabi sa taong bayan dahil gusto nilang lokohin ang taong bayan dahil sila talaga ang nagnanakaw sa kabayan. Nagnanakaw! Ang dalawa pong media ang lakas loob na questionin ang budget. Nung simulan po natin i-expose ang hindi mo pera yan. SMNI. Anong ginawa ni Tam Baluslos? Nagtanong lang kung totoo ang kanilang travel expenses ay umabot ng 1.8 billion. Mali naman kasi si Lorraine sa si Ka Eric. Hindi siya 1.8 billion, kundi 2.2 billion. So, kinulong sila. Ikalawang media na malakas ang loob, si Ed Lingao. Nung in-interview niya ako, sabi niya, maraming salamat at binring up mo ulit yan. Pero ngayon, asa na si Ed Lingao? Nanahimik na, nakapalag ka na rin ng pera. Sabi niya sa akin noon, ay maraming salamat at binring up mo ulit yan dahil matagal ng problema yan. At tinanong pa niya kung ano sa tingin mo magiging solusyon. Sabi ko sa kanya, hindi ba dapat kayo ang mag-usig nito dahil kayo ang mainstream media? Hindi ba? Pero ngayon, tahimik kayo dahil nakikinabang ba kayo sa 500 million media fund ng House of Representatives? Diba? Napusalan. Kasi napakasimple lang naman ang hinihingi ng taong bayan. Ang gasto, pag ginastos mo, ang hindi mo pera, kailangan mo may resibo. Diba?
ipapamana natin sa mga Pilipinas na meron tayong kongreso na taon-taon may bilyon-bilyon na ginagastos na walang resibo. Isa itong malaking katarantaduhan dahil tayo lang sa buong mundo ang may kongreso na ganito. Tayo lang. Alam niyo po ba sa US Congress? Sa US Congress, every quarter, meron silang pinapublish. Meron silang pinapublish na accounting up to the last centavo. Kahit 50 cents, makikita mo kung saan ginastos. US Congress nun. US Congress. Tapos meron ibang bansa na pag may ginastos ka over a particular amount, hindi ka na pwedeng mag-reimburse. Pero ito, one to sawa sila. One to sawa ito. No? Only in the Philippines. Only in the Philippines. Kaya nga, kahit mawala itong si Marcos, halimbawa, sipa, or kailangan ipagpatuloy ang laban na to kahit Duterte pa nakaupo. Dahil hindi ito laban ni Duterte, laban ito ng bawat isang Pilipino. At ito ang nagustuhan ko kay Digong. Sinabi niya sa akin sa programa ng SMNI, nagpapasalamat siya. Sabi niya sa akin, Sas, murahin mo ako kahit mga anak ko kung nagkamali kami. Dahil tama lang naman. Si Digong lang ang politiko nagsabi sa akin ng ganyan. Na murahin siya at murahin ang mga anak niya kung nagkakamali sila. Dahil totoo naman, nakita niyo ba kami nung panahon ni Digong? Hindi ba? Yung mga cabinet secretary sa inuunin namin, oy, ayusin yung trabaho niyo dyan. Ayusin niyo yung ganyan. Hindi ba? Ngayon, nasa na yung DH ng mga DH?